Tayo po'y manalangin, mga mahal sa bahagi, ang huling bahagi ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Dakilat pa pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Malang Panginoon, kami po'y narito Diyos, nagpapasalamat po kami sa bawat tagumpay ng iyong banal na gawain mula sa simula hanggang sa mga oras sa ito ay patuloy naming nadama ang iyong banal na presensya at pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa mga buhay ng mga patutuon na napakinggan namin sa aming mga inman makapatiran. Maraming salamat po Diyos sa manikaloob na kalamangan tithes and love offering sa iyong banal na gawain, malapay noon sa umaga ito. Maging mga webcast viewers na may makapatiran saan man pundagon na roon, pagpalain mo po man Panginoon mga baguhan, buksan ang mga puso't isipan man Panginoon. Sa una dalangin ng amin dear na binabid na Paul Pastor, Evangelist Waldes Almeida, ano man nagbibigay daw at pag-alinlangan, sama-sama namin sinasaway ang gawa na kaaway cast out in the name of Jesus. Hendra says, doubt cast out in the name of Jesus. Cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid, tayo po'y makabalik po sa ating mga inuupuan. Praise God. Sa lahat po ng ating mga pinagpala na mga anak ng Diyos. Praise God. We give the highest praise, glory, and honor to loving Savior Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherished blessing preaching, the teaching, beloved Pastor, Evangelist Waldes Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, mga minamahal, and greetings to beloved Jordan, ng ating minamahal, ginagalang na mga pastor and beloved preacher, sa lahat po ng mga narito, sa ating mga pinagpalang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa ating mga kapwa manggagawa, sa ubasan ng mahal na Panginoon. Welcome po, mga minamahal, ang ating mga baguhan. Kung may kasama po tayo, mga minamahal, ganoon din po sa ating po mga webcast viewers po natin, na mga patira, na dyan po kayo sa inyong mga lugar. Mga mahal sa ating pakikinig ng banal na salita ng ating po malang Panginoon sa umaga ito. Mga kapatid, napakahalaga po, mga mahal, ng bawat ating po, mga mahal, mensahe. Ang salita ng malang Panginoon, mga mahal, sabi nga po naman sulatan, ito ay lalong nagpapatatag at nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tatalakayin po natin, ang ating pong topic, mga mahal, accepting your assignment, mga mahal. Dito po sa ating pong mga talatang ito, mga mahal, mga kapatid, ay pinapakita lamang na tayo ang bawat isa sa atin, mga mahal, hindi lamang po mga preacher na tumatayo sa banal na pulpito ang mayroong gagampanan. Tayo, mga mahal, ay mayroong pong lahat na gagawin sa harapan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Hanggat hindi natatapos, mga mahal, ang panahong ito, patuloy, mga kapatid, tayo makikibaka sa ating pananampalataya. Hanggat tayo may lakas, hanggat tayo may buhay, patuloy nating pagdilingkuran ang ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Gaya po ng ating Father, ng ating dearly beloved noble pastor, mga mahal, hanggang sa kanilang pasimula, hanggang sa kanilang buhay, inilaan po nila yung kanilang sarili at araw at panahon para po sa kaligtasan ng marami. Praise God. At kung walang mga nagpagal, walang mga tao na ginamit sa ating kaligtasan, mga mahal, wala po tayo sa ministeryong ito. Ngayon, dahil ito po ay ang ating tungkulin, ang ating ginagawang ito, mga minamahal, mga kapatid, hindi tungkulin natin sa tao. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa church, praise God, mula sa mga preacher, mga manggagawa, mga choir members, mga adult choir, mga kapatiran, ordinary Christian, mga lahat ito, ang kapurihan ito, ang kaluwalhatian ito, walang iba kundi sa ating Diyos. Amen? Sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. So, sa may mga verse, mga mahal, sa ating Bible reader, sa ating ilang mga choir members, ano po? Maging mahal, ihanda po natin yung Ephesians chapter 2, verse 10. Muli ko pong uulitin ang ating pong title, Accepting Your Assignment. O sa Tagalog, pagtanggap, o pagganap ng iyong tungkulin sa ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka dapat nanghihimagod. Ephesians chapter 2, verse 10. From the book of Ephesians chapter 2, verse 10. For we are His workmanship,
created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Purihin ng Diyos. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, talatang 10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran siya nawa. Amen. Mga mahal, napakaliwanag ng Biblia kung ating lubos na bibigyan ng pangunawa ito. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good work. Mabuting bagay, mga mahal, which God has before ordained we should walk on them. Dito, mga mahal, ay sumasalalay sa buhay ng mga mananampalataya, mabuting gawa. Inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi mga mahal tayo lilihis ng landas, sabi ng Biblia. Sapagkat mga mahal, ang assignment na ito, ibinigay, iniatang sa ating mga balika, ating gagampanan na may buong puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon na mayroong tinatawag na paglalawalhati sa kanyang dakilang pangalan. You are created to serve God. You were at the plus in this world for a special assignment. Ginagawa natin mga bagay na ito, mga mahal, tinawag ka upang ang Diyos ay iyong paglingkuran. Tayo, ang lalayo po ng bawat lugar ng pinanggalingan ng ating mga kapatid. Pumili ang mana Panginoon sa bawat barangay, pumili ang mana Panginoon sa bawat lugar upang pagtagpuin, upang ang iglesia ng ating mana Panginoon ay maging matagumpay. At ang bawat isa atin, mga yung tungkulin natin sa church, hindi po pare-parehas, di ba? Mga mayroong mahal nagmiminyal, may nag-spiritual, may mga bagay na ginagampanan, at yung iba na pinagkaloob ng Panginoon na tungkulin, hindi mo pumisan kaya, pero kaya niya. Di ba? Sa ating buhay, mga tayo, ay may mga bagay na tungkulin na gagampanan sa Panginoon. Tinawag ka niya upang siya ay iyong paglingkuran. Andito ka sa mundong ibabaw para sa iyong mahalagang tungkulin. Ang tungkulin na aral, makapagtapos, at tapos makapagtrabaho. Yun lang ang kanilang ambisyon. Yun ang inaakala nila kapag nakaangat sila, naging sikat sila, naging maranya yung buhay nila, tagumpay na sila. Pero ang nakalulungkot ang totoo, yung assignment, yung tungkulin natin, mahal, bilang sabi ng Biblia, na tayo ay tinawag ng ating Panginoon na this word for a special assignment, na tungkulin na gagampanan po natin ito ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka manghihimagod. Amen. Hindi ka mapapagod gaya ng ating beloved parents in the Lord. So, Ephesians chapter 6, verse 7, up to 8, mga mahal, maglingkod na mabubuting kalooban. Kaya hindi po. From the book of Ephesians chapter 6, verse 7 up to 8, with goodwill doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good things any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Amen. Sa aklat po ng mga taga-Epeso, ang kabanatay 6, ang talatay 7 hanggang 8. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din na ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Amen. Amen. Everybody say amen. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Exactly. Sakto. Lalo ka na, Konsi. Bilang public servant, bilang tayo ay nasa lokal, bilang tayo nanunungkulan, ang paggampan sa ating mga kababayan. Sabi ng Biblia, yung ginagawa mong mabuti, na mabuting pinakita mo sa iyong kapwa, nalulugod ang ating mahal na Panginoon Kristo.
Ginawa mo sa iyong kapwa, manginmahal, kaluwalhatian, kapurihan, para sa mahal na Panginoon. Pero, manginmahal, yung special assignment natin, ito po yung sinasabi ng Biblia sa church. Maglingkod na may mabuting kalooban. With God, while doing service as the Lord, gagawin mo ito ng buong puso mo, mabuting kalooban sa harapan ng ating mahal na Panginoon, hindi daw sa mga tao. Mahal, sa atin, dito sa mundong ito, makapangyarihan, kapag nakaupo sa gobyerno, may power yan. Pero sino ang partner nila? Sino ang nagtalaga? Sabi ng Bible, mahal, binibigyan mo gaya ng paglilingkod mo sa tao, hindi ka gumagawa sa tao, at ang sabi, ang mga bagay na kalooban ay ginagawa mo bilang pagwawalhati sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bakit ka manghihimagon? Praise God. Mahal, ang bagay na natatanggap ng tao dito may hangganan. Pero tayo, ang bawat isa atin, yung ating pagpapagal na ito, hindi man natin literal na nakikita o natatanggap yung kapalit. Pero sabi ng Biblia, habang gumagampanan ka sa tungkulin mo sa church, sa ating mahal na Panginoon, ang bahay sa langit walang katumbas na kayamanan. Ang bahay sa langit walang katumbas. Mahal, sabi, bawat isa, sabi ng mahal na Panginoon, dahil sa inyong pagbabagal, sa inyong paggawa, ipaghahanda ko kayo ng inyong tahanan na inyong kalalagyan. Siya sa Panginoon maging alipin ulaya. So, ibig sabihin, ang lahat pala na itinanim ng tao, siya na yung aanihin. Nagtanim ka na mabuti, mainit ka na, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, Panginoon, aanihin mo yan. Naalala ko sabi ng ating beloved noble pastor, sinasabi ng tao, hindi na totoo ang langit, hindi totoo ang impyerno. Sa kanila hindi totoo dahil hindi nila alam ang Bible. Hindi alam nila yung Biblia. Pero sabi ng ating prayers in the Lord, sabihin man nila, walang langit, ako'y patuloy maglilingkod sa Diyos. Dahil kung walang Diyos, walang langit, hindi natin madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kanina, habang nag-awit ang ating mga beloved Pioneer Choir, ang ating mga beloved Singling Youth Choir, mahal, lumilindol sa kapuspusan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Sumisigaw yung ating mga puso, mga kapatid, sa kagalakan, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon Kristo. In how many years na ginagawa natin, mahal, lalong nalulugod ang ating dakilang Diyos, lalo nating pinararangalan, itinataas ang kanyang dakilang pangalan. Jeremiah chapter 1, verse 5, mga minamahal ko. The book of Jeremiah, chapter 1, verse 5. Before I formed thee in the belly, I know thee, and before thou camest forth and know. Camest forth out the womb and sanctified thee, and ordained thee a prophet into the nation. Amen. Ang pagkatawag at pagkasugo kay Jeremias, talatang 1, versikulo 5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay kilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Amen. Everybody say amen. Bagamat ang buhay natin sa mundong ito, bago tayo masave, makinig po tayo, bago tayo masave sa iglesyang ito, dumaan muna tayo sa makasalanan. Di ba? Pero mahal, nakatakda Nakatakda na talagang chosen ka, tatawagin ka ng ating mahal na Panginoon para gampanan mo ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Bakit si St. Paul? Si Pablo. Bakit siya tinawag? Napabilang siya sa 12 disciples. Samantala, si Pablo, mga kapatid, siya po ay mamamatay tao at unang-una mga Kristiyano yung kanyang pinapatay. Manguusig si Pablo. Amen?
Maimpluwensya si Pablo, matalino si Pablo, mahal, matigas yung kanyang puso. Pero nung dumating ang time, habang siya naglalakbay patungong daang Damasco, doon siya tinawagan ng ating mahal na Panginoon si Pablo. Ano ang sigaw, makiman ang tinig? Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? So ibig sabihin po pala, mga kapatid, sa ating ginagampanan, sa ating ginagawa sa iglesia ng mahal na Panginoon, dahil ang nagsalita sa langit kay Pablo, inuusig niya ang mga Kristiyano, sabi ng tinig, bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, bago ka inusig man tayo, hindi sa ating sarili, bago makinmahal sa ating sarili, kanilang inusig ang Diyos. Sa panahon na yan, makinmahal, ipagtatanggol ka ng ating mahal na Panginoon. Before I formed thee in the belly, knew thee, and before thou comes, thou art of whom? Bago ka ipanganak, tinawag ka na, itinalaga ka na ng ating mahal na Panginoon upang ikaw ay isang manggagawa at kabalikat ng manubga. Tinawag ka na ng mahal na Panginoon upang ikaw ay isang mga awit. Huwag nating i-underestimate ang iba. Ang lahat nating ginagampanan, kahit yung ating mga marshal, yung ating mga hayo group, yung ating mga kapatiran na nagsusumigasik na dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, lahat na ito may ginagampanan po tayo. Ang ginagampanan natin, hindi pagbibigay ng walhati sa tao sa namumuno, kundi ang ating pagbibigay ng walhati sa ating mahal na Panginoon. Bakit po mga kapatid? Maglalakbay ka pa ng malayo lakbayin, gagastos ka, mahal, maglalaan ka ng panahon, ng araw at oras para sa gawain ng malapay. Kung di mo ba iniibig yung tungkulin mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? May tatagal ba sa iglesia? In 40 years? In 30 years? In 10 years? Di ba? Yung iba nga sa gobyerno, yung iba nagtatrabaho, empleyado, kapag binawasan yung kanilang sahod, magre-retire na ako. Ayoko na. Di ba? Sa company, ayoko na. Nagsasawa sila. Pero tayo, wala tayong natatanggap. Makimala anumang bagay. Pero dito pa lang sa lupa, habang gumagampan tayo sa ating paglilingkod, sa tungkulin natin sa ating mahal na Panginoon, naramdaman nating lahat, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang ng ating mahal na Panginoon, maging mga personal man natin pakailangan. Kung may mga panahon man, mga kapatid, na trials dumating sa atin, sa Bible, lahat ng mga matutuwid na Kristiyano, dumanas po sila ng pagsubok. Amen? Kawalan, pag-uusig, at kung ating pong i-apply sa buhay ng mga Kristiyano ngayon, dinaranas din natin ito ngayon. Pero naging matatag ang ating pananampalataya para sa Kanya. Sabi nga natin, mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod sa iyo. Kahit anong mangyari, mahal na Panginoon, nasumpungan kita, ipaglalaban ko ang pananampalataya. You were saved to serve God. You are not to save by serve, mga mahal. But you are saved for service. Sa buhay natin, ikaw ay naligtas upang ang Diyos ay iyong paglingkuran. Pagbibigay lugod sa Diyos, hindi sa kaligtasan, gawin mo kundi ang kaligtasan ay para sa iyo. Inilaan ng ating malapit. Nasa ating kamay. Nasa atin mismo ang paggawa nito sa ikatatatag, ikalalakas ng iyong pananampalataya. Dahil nga lamang, mga Kristiyano, ano po, may kanya-kanya tayong mga ginagampanan na hindi kayang gampanan na iba. Kahit kami ay matatagal na sa iglesia, mangaral, yung iba gifted, nakakabless yung mga kapatiran natin. Iba gifted sa mga pioneering, sa mga hayo. Sa Bible nga sa Biblia, sa salita ng Diyos. Isang kaluluwa na ligtas dahil sa iyo. Sabi na malapay, bubuksan niya sa langit at makikita mo ang mga anghel nagpupuri dahil sa isang kaluluwa na numbalik dahil sa iyong ginawa. Gifted yung mga kapatiran natin. Humahayo,
nagpapatotoo, mga kapatid, umiiyak pa sa harap ng ating mga unbeliever. Nagsasabi ng bawang karanasan nila sa church. Hindi nyo ba alam? Bakit tayo umiyak minsan kapag nagsasalita tayo? Kapag nagpupuri tayo? Ipinakikita ng mahal na Panginoon na hindi sayang, hindi nawawalang kabuluhan ang ating pagpapagal, ang ating ginagawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Na siya sa atin nagligtas ay tumawag. Sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 9. Kaya po, tuloy-tuloy na po tayo. From the book of 2 Timothy 1 verse 9, who had saved us and called us with the holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, Amen. which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen. Praise God. Praise the Lord. Di ba sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, talatang 9, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya at binigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen. Amen. Sinong unang tinawag sa atin sa iglesia? Ang ating beloved parents in the Lord. Amen? Sila. Dalawa lang po sila nagpasimula ng ating church. Dalawa. Noon sila ba'y tawagin ang ating parents in the Lord, tagumpay na ba agad? No. Maraming bagay na challenge sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Dahil ang ating minamahal, ginagala mga pastor, before na sila po itawagin, ma-influensya na po silang pamilya, kilala sa kanilang lugar sa Surigao, makinmahal, politician, abogado, pamilya nila, makinmahal. Pero nung tawagin ang ating mahal na Panginoon Kristo, hindi tiningnan ng ating beloved praise in the Lord ang mga bagay na iiwan nila sa sanglibutan. Amen? Ating beloved isang pastor, isang guro. Di ba? Lahat ng ginagawa nila para sa tao. Pero nung dumating yung time, noong oras na tawagin ang mga Panginoon para mangaral, talagang nakita natin yung kasimigasigan, pagmamahal sa ating mga kababayan. Hindi man tayo karapat-dapat Quezon, Laguna, Mindanao, Region 4A o saan man, nationwide, naabot ng kanyang pananangin, ibinaba ng Diyos ang kanyang mapagpalang kamay. Ipinapanganak ka pala ang sis and brothers. Nakalaan na ikaw ay mapabilang sa tunay na iglesyang ito. Amen? Mapalad po yung, ngayon pa lang, isinilang na po kayo, nasa church na, mahal, anong gagawin natin? Gampanan po natin yung mga bagay na tungkulin na ginagawa natin para sa mahal na Panginoon. Huwag natin tingnan yung mga ipanghihina ng mga bagay ng ating espiritual. Kasi kung titingnan mo yan yung taktika ng diablo, ng kaaway, para iwasak yung Diyos, yung pagkakatawag sa iyo. Pipilitin ka bang hatakin ng kaaway? I-discourage ka ng kaaway? Ranas sa amin yan. Lahat naman tayo nakadanas yan. Nakadanas ba kayo, makimahal, na parang bibitaw ka na? Sabi nga na awitin, huwag kang bibitaw. Bibitiw ba? Ano ba? Aayaw o magsasawa. Di ba? Huwag kang bibitaw. Huwag kang aayaw. Huwag kang magsasawa. Ang pagkain pwede natin pagsawaan, palitan. Mga mahal, pero ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Di natin pwedeng pagsawaan. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibitaw. Mananatili tayo hanggang pagbalik ng mahal na Panginoon. Nadyan ka sa bagay na ginagampanan mo. O kung dumating man yung takdang panahon na kunin ka, hindi pa mag-grab yun, pagpahingahin ng mahal na Panginoon tayo. No comment. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Importante, nakita ng Diyos yung katapatan mong ginagawa para sa Kanya. Amen ba? Mangin mahal, yun yung sinasabi niya. Who had deceived us
and called with us the holy calling, not according to our work, but according to his own the purpose, the grace which the given us in the Christ Jesus before the world began. Mga mahal, napakaliwanag. Kundi ayon sa kaniyang sariling akala. Biyaya ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Di ba, mga mahal? Tayo, nung araw, kahig ng kahig tayo. Kahig ng kahig. Wala pa ring matuka. Di ba? Ngayon, di nyo napansin? Madalang ng kumahig. Araw-araw tumutuka. Amen? Dahil sabi naman ng Panginoon, ang inyong pangailangan, hindi ko kayo iiwan. Ang lahat ng bagay, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Mga mahal, ilaktang na po natin itong Corinthian, ha? Ilaktang na natin ito. Sa Roma, mga mahal, sinasabi doon, therefore, brethren, you mercies your God, that you present your bodies. Your bodies are living sacrifice. Kung ang Kristiyano susuko dahil siya ay nahihirapan, hindi ka po Kristiyano yan. Kapag sumuko, napapagod na ako. Ang tagal ko na, Brad, kasi. May mga Kristiyano nga po tayo na nakalulungkot naman. Sabi na, kasi noong, Brad, 1980s pa ako, sa bayan na ninyo ako eh. Nadidinig ko na sa ating parents in the Lord, sabi niya, sa inyong mga mangaral, nababalik naman ang Panginoon, pero ngayon, ilang taon na ako, wala man. Hindi pa bumabalik. Alam niyo, mga mahal, ang ginawa niya, hindi na dumalo dahil nainip. Nakakalungkot, di ba? Mga mahal, pero sabi, ang pagbabalik naman ng Panginoon ay sa panahon na nagtitipon ang mga banal. Kung nainip ka in 40 years, nainip ka in 30 years, 20 years, in 1,000 years, isang araw lamang sa mahal na Panginoon. Hindi ba? Ang 1,000 years. 2 araw lang pala tayo ngayon. Minutes lang, yung 25 years. Kaya, mga mahal, ang buhay natin, tayo ay kagaya po na isang isda. Kapag ang isda mo, tinanggal mo na yan sa tubig, bumubuka yung kanyang hasang dahil naghihingalo na siya, wala na rin. Ganon din tayo. Kapag nawala tayo sa iglesyang ito, humiwalay tayo sa presence ng Diyos, humiwalay tayo sa prayer ng dearly beloved noble pastor, naghihingalo na yung ating spiritual. Aandap-andap, mahal. Hinahabol yung hininga, gaya na isang tao, nag-aagabuhay, ganon ang misan ang kaluluwa natin. Nagpapatay sindihan, mga mahal. Kailangan manatili, mga mahal. Nag-aagaw buhay. Ano ang kailangan? Kumain ng salita ng malapay, mag-ayuno, magpuri, sumamba. Kaya nga po, mga mahal, ito yung ating ginagawa na walang kapaguran na ating pagsamba at paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon Kristo. Praise God. Kaya po, Romans chapter 12, verse 1, praise the Lord. Hallelujah. Lapit lang po yung may verse. From the book of Romans, chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Kaaya-aya sa Diyos, siya ninyong katampatang pagsamba. Ikaw mismo sarili mo. Manapay, nung kaaya-aya ba yung ginagawa ko? Na ako'y absent sa iyong gawain. Amen? Pati say amen? Karapat dapat ba, manapay, misa sa ating sarili. Alam natin eh. Alam na natin yung mabuting bagay na makapagbibigay lugod sa malang Panginoon. Nakakilala ka na, Kristiyano ka. How much more kung ikaw ay ginagamit sa pulpito? How much more kung ikaw ay ginagamit bilang mangaral o bilang mga awit ng mahal na Panginoon Kristo? You are the called to serve God regardless of your job, career. You are the called the full-time Christian service.
Inilaan natin yung ating, kung sa trabaho nagpo-full time ka. Yung iba nga para lamang, mga minamahal, madagdagan yung kanilang increase o yung magka-increase sila, mga minamahal, nag-overtime. Di ba? Yung iba mga minamahal, kahit Sunday, dapat holiday, magtrabaho. Sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, kapag ginawa yan, doon babawasan ng Diyos yan. Saan mo na pwede mangyari yung income nila? Kasi material na bagay yung hangad lang nila eh. Sa ating kapag ginawa natin baligtad, hindi pa income, pabawas. Di ba? Dahil sabi naman ng Panginoon eh, kapag hindi mo inuna ang aking kaharian, lahat ng bagay mawawala na sa iyo. Pero kapag ginawa natin, bagay mahal, tingnan natin ang buhay ng mga mananampalataya. Sa mga Bibulista natin, sa main church, saan man dako, sa bawat province, lahat naman tayo may tungkulin ginagampanan sa ating pamilya. Lahat tayo may ginagawa para sumuporta tayo ng pinansal. Ginagawa natin. Pero mga mahal, ang hinihiling lamang ng ating pinakamamahal naman na Panginoon, yung ating tungkulin sa Kanya, huwag mong babaguhin, huwag mong babawasan. Mga mahal, dahil sabi ng ating mga accepting your assignment, special na ibinigay sa atin ng Diyos, yung tungkulin natin sa Kanya, nagampanan natin hanggang tayo may lakas at may buhay sa mahal na Panginoon. Kapag wala ka na, di mo na magagampanan. Tagumpay ka na. Kung pagpayahin man yung katawan natin, sa piling ng Diyos, wala na kahirapan, wala na iyakan. Pero dito, habang tayo narito, maraming problema. Amen? Marami tayong, yung krus natin mabigat. Minsan, di na nga natin kaya eh. Kaya huwag na natin dagdagan. Yung krus ng ating pamilya, pinapasa natin, pinapanalangin natin. Yung tungkulin natin sa Diyos. Pasanin natin araw-araw. Hindi siya magbibigay ng pasanin mo na hindi mo kaya. Capacity. Alam ng Diyos yung capacity mo. Alam ng mahal na Panginoon niya. Yan ang totoo. Huwag ka mag-give up. May mga Kristiyano mag-give up. Dahil mahal ng Panginoon, anak mo ba ako puro pagsubok? Mapalad ka, puro pagsubok ka ngayon. After niyan, baka tumanggi ka na sa pagpapala na ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen. Bakit kapag pagpapala pinag-uusapan, mas maraming umi-amen? Amen? Bakit kapag pagsubok, sabi, amen. Pagpapala, blessing eh. Praise God. Kaya maging mahal, nang una ay kanya nakilala, itinalaga ka naman. Katulad daw na larawan ng kaniyang anak. Ano ba ang ating ngayong Christmas, Pasko? Ano ang ginawa naman ng Panginoon? Larawan, sinasabi roon, for whom he did foreknow, he also, maging mahal, na inilarawan ka, kagaya daw ng kanyang anak. Ang mahal ng Panginoon, siya po'y nagkatawang tao, yung assignment, yung ginawa niya, hindi lamang po mga kapatid, mangaral, nag-ayuno. Ang ginawa naman ng Panginoon sa edad niya na 12 years, 12 taon, humiwalay po siya sa kanya mga magulang. Kanya ba history? Humiwalay ang ating malapay sa edad niya na 12 taon, siya po'y nag-isa naglakbay. Hinanap siya ng kanya mga magulang. Saan lugar hinanap? Mahal. Ibig sabihin, nakalingat lang. Ibig sabihin nila, hindi tumutok, mahal, si Jose at si Maria sa kanyang anak. Nung hindi nila natatukan, mahal, nawala si Jesus. Sa edad na 12 taon, nakita nila sa Jerusalem, nakatayo at nangangaral ng salita ng ating malabay. 12 taong edad. Siya po ay gumawa ng maraming himala. Minsan po kasi, kapag tayo nakalingat sa sarili natin tungkulin, dumalayo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan totoo. Kapag lumayo tayo, ganon, ginawa. Tumutok po yung mag-asawa. Dahil maraming tao, hindi nila intindi ang ating mahal na Panginoon na kasama na kanilang anak 12 taong edad. Naglakbay, umiwalay na pala sa kanila.
Minsan tayo natututok tayo sa isang bagay. Humihiwalay na pala sa atin ang presensya ng Diyos. Nawawala na yung ating sigla. Nawawala na yung ating kasumigasigan sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Bible sa Roma chapter 8, verse 29 up to 30. Kaya rin po. From the book of Romans, chapter 8, verse 29 and 30. Verse 29. For whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom he did predestine, them he also called. And whom he called, then he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Amen. Dito sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 20 hanggang 30. Sapagkat yaong mga nauna pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga niya na maging katulad ng kanyang larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Talata 30. Amen. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang itinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwahati naman niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Inaaring ganap ka na. Amen. Huwag nating walang bahalain. Sino tayo? Para pagkatiwalaan, bigyan ng mahal na Panginoon, mangin mahal, na tayo makangaral. Ito'y banal eh. Ito'y salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya laging bili ng ating minamahal ginagalang pastor, kayo na mga preacher, hindi lang puro preach. Manalangin kayo. Humingi kayo ng wisdom. Sa mahal na Panginoon, hindi yung sarili lang. Kaya sa pulpitong ito, mangin mahal, bisan may mga bagay na nakahandang preaching tayo, hindi namin ma-preach. Kung ano yung leading ng mahal na Panginoon, yun dinidiscuss ng ating labi. Amen. Kaya sa buhay, sabi naman naman, sapagkat ang mga una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya, ay maging katulad daw ng larawan ng kaniyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming pagkakapatid. Tayo, manginman at tinutukoy doon. Bawat kapatid, bawat kapatiran, maliwanag, manginman, itinalaga tayo ay tularan natin. Bilang ang mahal na Panginoon, manginman, nagkatawang tao, bilang anak, mga magtularan natin yung larawan na kanyang ginawa. Naalaala po natin, nung nanalangin naman ng Panginoon sa kabundukan, sabihin yung prayer ng overnight biblical. Nanalangin naman ng Panginoon, mga mahal. Paglingon niya, nakita niya si Peter tulog. Ano po ang sabi? Ng mahal na Panginoon mismo, lumapit kay Peter. Peter, sa gabing ito, hindi mo ba ako masasamahan na isang oras lang? Para manalangin, Peter. Kinausap naman ang kanyang mga alagad. Tayo po ngayon ang alagad ng ating mahal na Panginoon. Tayong disciple. Kinakausap tayo ng malapit, handa mo ba anak nagampanan ang tungkulin na binigay ko sa iyo? Handa mo pang gawin, ilaan iyong sarili para gampanan ang tungkulin mo sa mahal na Panginoon. Gaya ni Peter, mahal na Panginoon, narito na kami. Iniwan ko na ang pangingisda ko, iniwan ko na ang trabaho ko, iniwan ko na ang aking labuhan sa ang aking pamilya. Panginoon, narito kami sa iyong harap. Araw at gabi kasama mo, Panginoon, ano ang aming matatanggap sa iyo? Sinabi ba ng mahal na Panginoon sa kanya, bahay, lupa, bibigyan kita. Ano ang sabi ng Diyos? Buhay na walang hanggan, sapat para sa inyo. Yun yung ating excited. Yung rapture, accepting your assignment. Special nating tungkulin, yung magdala tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kayong mga gifted sa mga hayo, gifted sa sharing in the Word of God, pagyamanin nyo yan. In 2025, darating ang ating 50th church anniversary.
Hindi natin alam ang mga nagaganap at mangyayari sa ating paligid, sa buong mundo. Kaya ang bawat mananampalataya, dapat kung mainit ka ngayon, lalo tayong magpakainit na gamitin ng mahal na Panginoon. But ye are a chosen generation, a royal, the priesthood, and holy nation. Tinawag ka niya, sabi ng 1 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 2, verse 9. Kaya From the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Dito po at kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Panapakan po natin mga Panginoon. Praise the Lord. Kay God bless you, mga mahal. Beloved Brother Ed Kapingkot, beloved daughter mo, kahit na kasalukuyan na kanyang bianan ay nandyan po nakaborol, pero narito sila sa ating banal na gawain. Amen? Ang buhay natin mahalaga, mga mahal ito. Lalong natutuwa, lalong nalulugod ang ating mahal na Panginoon Diyos sa buhay natin. Tayo ay tinawag niya at nation, peculiar people, that you should do from the presence of Him that called you out of darkness. Tinawag ka ng mahal ng Panginoon, mga mahal, upang ikaw ay ariing ganap at kaaya-aya sa kanyang harapan. Amen. Gayon din naman mga kapatid, kayo'y mga matay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Hindi na sa ating sarili. Tapikin natin. Mahal na Panginoon, kapag tayo may nagkakasala, mahal na Panginoon, ako pa ba ito? Kapag pinabayaan natin tungkulin, mahal na Panginoon, ako pa ba ito? Dahil ang tunay ng mga mananampalataya, mga mahal, hindi ulit-ulitin na tayo turuan at pangaralan. Tayo na mismo nakakaalam ng mga bagay na mabuti na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Romans chapter 7, verse 4. Malapit na po tayo, mga mahal. Romans chapter 7, verse 4. Ang layo naman yun. Lapit na yung may verse. From the book of Romans chapter 7 verse 4. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, and we should bring forth fruit unto God. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 4. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Amen. Upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Amen. Upang tayo raw ay magsipagbunga sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang po yung mga preacher ang gagawa, mga narito, mga inmal, kundi tayong lahat nandiyan sa crowd. Lahat tayo ay may tungkulin, may assignment. Nagagampanan natin ito. Ay, kumbaga, mga inmal, ito ipagbibigay, sulit natin sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ginawa, hindi nalilimutan ng ating mahal na Panginoon. Therefore, my brethren, ye also are become dead of the law by the body of Christ, that ye shall be married to another, even to Him. Mga mahal, pagyamanin, tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang katawan, upang tayo makisama sa Kanya, maging matuwid sa harapan ng ating mga Panginoon at mga bunga hanggang sa bumalik ang mga Panginoon. Nakikita ka nakatayo. Everybody say, praise the Lord.
Sino po ang bumibilang na po ng 20 years? Taas kamay, sama ng Panginoon. 20 years spiritual, taas kamay. Yung 20 years. Okay, marami na. 30 years. Okay, 40 years. Mga mahal, 3 kami. Mga mahal, 10 years. Amen. 5 years. 1 year. O pag 1 year, kaya mo nang lumakad. Yan ang akayin ka pa. Di ba? Bata, marunong na maglakad, 1 taon na. Kaya mga mahal, gampanan natin, pakiramdaman natin manapay anong tawag mo sa akin. Huwag mo pagmatigasin yung puso mo. Maraming Kristiyanong ganyan. Tinatawag na, kinakatok ang manapay yung pinipilit ilayo yung sarili. Ano ang naging result? Palo. Di ba? Na-outblessing sila. Kasi may kuling sa iyo ang manapay no, may bagay na dapat mong gampanan, dapat mong gawin, pero inilalayo mo eh. Sabihin natin, manapay hindi ako karapat-dapat. Ang tanong, sino ba sa atin ang karapat-dapat mula sa mga ngaral? Wala. Tayo'y narito, nadala lang tayo sa prayer ng manugad ng ating beloved praise in the Lord. Dahil, ano ang panalangin ng ating beloved praise in the Lord? Mahal na Panginoon, ako'y tinawag mo. Bigyan mo ako ng kabalikat ng mga manggagawa, mga awit sa iyong ubasan. Sabi ng ating beloved Mama Der, upang maitaguyod ang gawain. Libo-libo, millions member ngayon. Mga mahal, yung Lunita Grandstand, kayo mga choir members. Gaano kalaki niyan? Naalala ko po sabi ni Malapastor. Noong 1980s, mga mahal, kapag nagpapamiting si Malapastor sa Villaronet, sa mga preacher, lagi sabi niya, yung Lunita Grandstand, hindi ko malimutan, sabi ni Malapastor, darating araw, hindi magkakasa dyan ang choir members. Kasi ilan pa po yung choir nung araw eh. Noong sa Luton, ilan lang, mga mahal. Sa Nubaliches, ilan lang. Tuwan-tuwa na Malapastor. Sabi ng Lunita Grandstand, 1980s yun na. Darating araw, hindi magkasa yung choir. Kita mo ngayon, ay darating pa ibang bansa natin sa 50th Church Anniversary. Magkakasya pa ba? Ay tayo pa lang dito, hindi pa bumaba yung Mindanao. Puno na po ang grandstand ng choir member. Kayo ang saksi. So, lahat ng sinabi ng man of God, ng ating beloved praise of the Lord, ng ating mga pastor, natupad. At ang sabi pa niya, magkakaroon tayo ng mga gawain sa bawat sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon, ilang counter na mayroon, ang dami na narating ng Jesus Miracle Crusade. Amen? At marami na ang mga ngaral na manggagawa sa Jesus Miracle Crusade. Di ba marami? Mga awit. Kaya kayo ay chosen. Hindi ang tumawag sa inyo ang preacher, ang tumawag sa inyo, ipinanganak kayo, hanggang sa lumaki, magkaisip tayo, bagamat tayo naligaw ng landas ng panahon. Pero dumating yung panahon na ikaw kailangan na gamitin sa iglesia, kailangan ka na gamitin ang manapay ng gaya ni Pablo. Hindi niya sukat akalain, pupunta sa roon habang siya naglalakbay para usigin niya ang Kristiyano. Patayin niya ang Kristiyano. Pero ora mismo nung oras na sa kanyang paglalakbay, doon siya tinawagan na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say amen. Beloved Marshals, beloved Adult Squire, beloved kapwa manggagawa ko, mga co-preacher natin, lahat tayo, children choir, musician. Yung pagtugtog nyo, nasa Bible. Bawat hawak nyo ng tambol, nasa Biblia. Bawat hawak nyo ng mga kawad na panugtog, nasa Biblia. Ginagawa nyo ito para sa mahal na Panginoon. Kaya kapag nagkaisa, mga awit, mga choir member, appointed singer of God. Dinalaga kayo ng Diyos. Kaya kapag nagkasundo lahat, walang hadlang, makita mo ang presensya ng mahal na Panginoon bumababa
nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano, Panginoon. Huwag nating ilayo ang ating sarili. Huwag nating ilayo ang ating loob sa mahal na Panginoon. Bagamat may trials tayo, Panginoon, huwag nating tingnan yan. Dahil sa Bible, maraming na trials sa mga mananampalataya, hindi sila sumuko, mga minamahal na kapatid. Ang lahat ng mga bagay, binata nila at ginampanan nila ang kanilang assignment. Sa harapan ng ating mahal na Panginoon, dumating man ang tinatawag na deadline ng buhay. Malapit na po, anytime. Maging aware tayo, maging handa tayo. My beloved brothers and sisters, habang ating nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, sukdulang biyaya, habang inaawit natin ito, damahin natin ang kanyang matamis na presensya sa buhay natin. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo pinagkulang, matagal na panahon, minsan tayo ay nagkukulang, nagkukwestiyon sa Diyos. Pero kailanman, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan sa buhay natin, mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Sa may mga alam, sukdulang biyaya, purihin natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Dear Jesus. Karapat-dapat pagkukulang Panginoon, purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. at wagas mong pasundan. Habang walang kapinan masuklian, handang mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako na di kayang magpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran mo, kahit minsan di napahiran ang Hatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng hallelujah. Panginoon, magpuri-puri tayo sa ating mahal na Panginoon. sa ating mga pagkakasala. Higit pa Hallelujah. sa buhay ko, Praise the Lord. Hallelujah. salamat sa Purihin natin, habang nadaman natin ang banal na presensya naman ng Panginoon. Revive mo Lord God. Hallelujah. habang Di karapat-dapat magkukulan ng haba. Sino tayo upang kahabagan ng Diyos? Hallelujah. 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 mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako at di kayang tugbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran mo, kahit minsan di napahiran. Revive the Lord. Hallelujah. Salamat sa Dulang biya. Purihin natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. 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 mas malawak pa kaysa ating mga
sa dulang biyaya mo, Diyos ng karunungan. Hallelujah! Kahit minsan di mapahirapan, karunalan kalwalhatian. Salamat sa dulang biyaya mo, Diyos. Hallelujah! Gusto lamang hallelujah, Jesus. Pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa dulang biyaya mo. Yes. Hallelujah. Sa umaga ito, mga mahal. Hindi man tayo karapat dapat sa Kanya, pero tayo Kanyang kinabagan. Tugunan natin yung tawag sa atin ng mahal na Panginoon. Ang buhay natin minsan sa mundong ito, maraming kaguluhan, maraming doubt, nagawa ng kaaway. Pinipilit tayong agawin. Gusto ng diablo. Marami sa kasamang mapahamak. Pero mahal, subdulang biyaya. Hindi tayo karapat-dapat gumampan sa tungkulin. Sino tayong tinawag niya sa iglesia? Hallelujah. Thank you, my dear Jesus. Mahal, tayo po ay narito. Italangin po natin. Tayo po'y manalangin. Magkaisa po tayo. Lilipas ang taon, lilipas ang Paskong ito. Sama-sama natin ginagampanan ang tungkulin. Narito tayo. Baw natin sa mahal na Panginoon. Hanggang tayo may lakas, tayo gagamitin niya sa kanyang gawain. Bawat isa atin, mga minmahal, pasa natin ang cross sa bawat isa atin. Nakikita ng Diyos ang paghihirap mo. Nakikita naman na pa rin ang pagsubok. Nakikita naman na pa rin lahat ng mga bagay. Hindi sa liko. Hallelujah. Hallelujah! Hupot dakilan mapagpala po ng Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat sa umaga ito, Diyos. Patuloy iyong dakina sa amin, man ang Panginoon, iyong pagmamahal sa amin. Hindi mapigilan, man ang Panginoon, ang aming mga pagluha bilang pasasalamat namin sa iyo. Man ang Panginoon, sa umaga ito. Nandiyan po lagi ang iniwan ng aming prayer, ng aming minamahal, ginagala, man ang Pastor. Nananatili sa aming puso, man ang Panginoon. Kaya patuloy mo kami pangawakan, patatagin ang panampalataya. Ganun din makapatiran namin, hindi namin nakapiling sa araw na ito. Pagpalaan mo po, Diyos, ano man po ang kanilang mga prayer request, spoken request, sa kanilang tahanan, may mga taglay na karamdaman, mga problema sa buhay. Ano po namin, O Diyos, hindi maiksi yung kamay, upang hindi maabutin ang lahat ng aming mga pangailangan, mga karamdaman, mga kapatiran namin, may mga problema. O Diyos, sinangkin po namin ang katugon ng panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Magaling po tayo sa overnight prayer, katumbas daw po ito ng 3 araw na pag-aayon ng kapangyarihan. Kayo na po ang mag-cast out, mangimal sa inyong sarili. Ipatong ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, mag-webcast viewers. Mahal ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, kanang kamay sa ulo, i-cast out nyo. Sabihin nyo po, mga minmahal, yung prayer lagi ng ating mga pastor pag-cast out. Mga minmahal, may pananampalataya. Di mo nyo karamdaman na leukemia, TB, diabetes. In the name of the Lord Jesus. Cast out in the name of Jesus.
lahat ng uri ng mga karamdaman sa aming mga kapatiran, hindrances, in the name of dearest Jesus. Problem episode, spiritual problem, cast out in the name of dearest Jesus. Pride of life, cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, diabetes, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po itatayo. Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times Sham, hallelujah. 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 God bless you po mga mahal ko sa ating mga kapatiran, magi sa ating mga webcast viewers. Hindi lang po kayo nanonood, kayo po'y dumalo ng mga personal sa ating banal